Yes, another day, another vlog tayo guys. Nandito tayo ngayon sa Barangay 8. So ito yung ayun guys, oh. Barangay 8 yan, oh, Zone 1. So ito yung barangay. Ito guys, yung barangay hall. Ito yung yung binigyan sila ng 7 days para i-demolish itong kabahayan na to. So ito kasama ito, yung barangay na to guys, na naitayo. So may meron kaming interviewin guys. Kukwento nila kung ano ba yung sitwasyon nito dati, kung anong kasaysayan nito, para maintindihan ng lahat na kung bakit sila nandito at bakit sila naka-stay dito. So aalamin din natin guys yung kaalaman ng mga residente rito, no? So ang dami pala nito guys, oh. So ibig sabihin ito lahat ay i-demolish. Ito guys, so ang laki, ang dami. So bato na pala ito. Ano na to? Itong andito tayo no sa may creek. Ito yung estero, oh. Ito dito yung pumping station, yung ito guys. So bato na siya. Sa tingin ko parang matagal na itong structure dito. At ito bago lang ito. Bago. Ito bago lang to. Bago. So may kakausapin tayo guys na matagal ng residente rito. Alamin natin kung ano yung istorya nito, no? Ano yung kwento nito, itong lugar na to. 1, 2, 3. So yan guys, nandito tayo ngayon sa Barangay 8. Ito yung kontrobersya kahapon na pinadidemolish nga nung administrasyon ng lungsod ng Manila. So ngayon nandito tayo, kakausapin natin mismo si chairman at siya magpapaliwanag ano ba yung istorya nitong lugar na to. So chairman, ano po pangalan niyo naman? Chairman Jose Avellano po. Ilang termino niyo na po? Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang. Pero naging kagawad po ako matagal. Chairman, bigyan mo nga kami ng konting idea o istorya, para malaman po ng ating mga kababayan na anong po bang pinagmulan nitong area na to. Ito po, dati puno ito ng bahay nung una. Puno ito ng bahay. Ngayon, nagkaroon ng demolisyon. Opo. Yung iba napunta sa Bulacan, sa relocation. Ngayon, kami po, bali yung iba namin kasamahan dito na hindi po nabigyan na dito naninirahan na umuupa. Ngayon, nung na bakante na ito, pinasukan ng DENR, Opo. nagkaroon ng MUA doon kay dating chairman. Opo. Ngayon, matagal po ito, sarado po ito. Ito. Yung area na yan. Dati po sarado po. Sarado ito, at saka sarado doon. May gate lang doon na maliit, yung paganon. So, saan po nakakapasok yung mga residente dati dito? May tuloy-tuloy po dito. Dito. Okay. May tuloy po dyan sa okay. Linagyan po ng tulay ng... Para makapasok dito, okay po. Okay. O kaya doon, bubuksan mo doon. Kasi nakasara naman. Bali may mga pananim po dito. Pero ang alam ko po nung kasi kagawad ako, pinaproject po yun sa Martinay. Kaya wala akong nung naupo ako, dumating yung papel nila na yung naglaps na yung MUA. Opo. Pinapipirma ako ulit nung MUA. Opo. Hindi ko na po pinirmahan kasi malaking perwisyo po yung dulot nung parang halos nagiba ito eh. Oo. At saka matalahib na po ito. Oo. Ako na lang po ang nagpaganda nito ng pati yung barangay hall po. Ito barangay hall po, kayo na po ang nagpaano niyan. Container po yan, ano po? Opo. Opo. Bali, ito na po ang pinagawa ko na barangay ko. Oo. Diyan ako po mag-umpisa na kasi medyo may edad na ako. Oo.
ano eh. Okay. So bagong gawa lang din po ito. Mga ilang taon na po ito? Wala pa naman isang taon. Siguro Wala pang isang mga taon. kalahating taon pa lang. Para nung kauupo nyo, tapos saka kayo nagtayo. So, ngayon, binabalik-balikan ako dito ng mga taga-DENR na may ano nga tayo dyan, kunin mo yung sulat ng DENR na ito turn over sa akin yung mga pananim dito. Kayo na mamamahay. Kayo okay. Sarili ko pong pira, yung pinaano ko dyan, yung may kaunti akong pira kasi may hanap buhay naman po ako. Nilandscape nyo? Opo. Okay. Yung parang dinagdagan ko yung... Dinagdagan pa? Tapos ako ang nagpapasahod po sa... Magkano man lang yung pasahod ko sa sa nagdidilig. Dinero. Opo. Ngayon, kaya nagpaano rin ako dito ng kasi yung mga kagawad ko kung saan kasi nadimulis nga ako dito tsaka doon sa loob. Ano ko sa kanila na magkaroon dito ng mga bahay yung mga kagawad ko, mga tanod ko para kung anong oras man na duty nila, andito lang sila, hindi na sila tatawagin. So yun po naging issue, no? Kasi ito ngayon ang naging issue. Bakit daw pinahintulutan lahat ng mga kagawad, lahat ng mga opisyalis ng barangay na magtayo ng bahay dito? So, ibig sabihin, kayo po yung nagbigay ng pahintulot. Ibig sabihin, ako nagpatayo ako dito ng barangay hall. Opo. Ngayon, ang sabi naman sa akin mga kagawad, Chairman, baka pwede naman kami makano. Sabi ko, bahala kayo. Dahil alam naman natin itong lugar kung ano po. Na kung ano man ang oras, pwede tayo dito tanggalin. Anytime. Opo. Ngayon, bahala kayo kung basta hindi ko, kung halimbawa man na tayo i-demolish o tanggalin tayo dito, walang samaan ng loob tapos yung gastos nyo. Yun naman, malinaw naman sa ako. Hindi ko naman po pwede sila pigilan ng kasi siyempre kailangan po nila yan. Kasi wala naman mga sariling bahay. Kaya si Sir may papakita yung mga ano na lang yan. So maganda sana kung may hard copy, no? Ito yung... So meron silang ipinapakita, sulat ng DNR. Sa maganda sana kung may hard copy. Pa-hard copy mo nga sir, para at least talagang yung sinasabi ni Chairman, makita natin, mabasa natin ng maigi. Kami naman po dito, Yorme naman po. Sir, bali ilan po yung mga naninirahan po dito? Ilan po ang residente, sir? Kaunti man lang ito siguro 7 kagawad, secretary, treasurer, tapos yung tanong. So, Chairman, concern ko lang kasi sa inyo na rin mismo nanggaling yung pangsamantala lang kayo dito, anytime pwede kayong tanggalin. Ang concern lang po kasi ng mga mga nakakaalam, bakit po tinayuan ng 2-story pa yata itong mga bahay dito at parang bato pa yata siyang mahirap pa siyang Pinaaman ko na maging bato kasi na maging malinis po sa okay. So yun yung Kaya nga hindi ako nagpapalagay dito ng mga kung ano-ano kasi nakita mo naman po yung may halaman. Malinis po yan hanggang dulo. Ito hindi pa nagagawa kasi bumabaha po ba dito? Bumabaha o bumabaha? Pagka umapaw? Opo, hanggang doon sa guhit-guhit ngayon, puti na yun. So ito guys, estero kasi ito guys, sa mga hindi para makita nyo po ang istorya. Ayan po yung estero guys. Yan po. Tapos ayan, nilagyan nga nila ng bench dito. So malinis naman na. Yan. Sa ngayon po, hindi ko na po nga sana po ako na itong ito makarating sa kanya na humihingi ako ng patawad o dispensa sa nagawa ko, pero sana naman matulungan niya kami. Chairman, kung may pagkakataon na pumunta kayo ng City Hall para personal niyo pong makausap si Yorme, alam niyo naman si Yorme, humaharap po yan kahit kanino mo, kayo pa po na opisyalis. So, may balak po ba kayo na pumunta ron sa City Hall, Chairman, para as soon as possible bago dumating yung 7 days na palugit? Yun na po sana ang gusto ko na isama ko ang mga kagawad ko. Opo. Sana mabigyan kami ni Yorme ng kaunting oras. Extension para okay. Opo.
asan yung ano? Ito po yung before. Yan yung before. Isa-isahin mo. Sobrang magulo po siya. Okay. Sige, ma'am. Oo nga, no. Tapos ito po yung mga Talay po ito pinaayos na nung po. una. Okay. Ako na po nagpaganda nito. Si chairman na. Yes po. So dating dating dugyot. Dugyot talaga. Talay po ito. Pinabayaan po nung dati. Tapos ito po. Okay. So ito na po ba yung may garden na doon o dito pa wala lang yan? po siya. Ganyan ang itsura niyan dati. Inaayos pa po. Ayun, nililinis pa po. Ayan guys. Bali, sir, kayo na rin po yung nagme-maintain talaga dito. Opo. Si Ako chairman. po sila ang naglilinis po. Sila. Ako po ang nagpapasal kahit na kaunting ano lang. Kasi yung Pasahod mga na. na kayanan ko po. Hindi ko po kinukuha yan sa budget ng barangay. Okay. Kung may sobra ako sa kinikita ko, Sir, yun nga, 'di ba? Tumatakbo po yung araw. Mga kailan niyo po ba binabalak na kasama ang iyong sanggunian na pumunta ng sa madaling panahon po na, City Hall? Bago dumating yung 7 days. Sigurado babalik sila, sir. Daw pang palad po namin. Opo, kasi I'm sure bago mag 7 days at nandyan pa po yan, talagang equipment na po yung darating dito, sir. Ano na lang po, mensahe na lang po kay Yorme. Opo, yan. Sige po. Mahal na Yorme, sana po matulungan mo po kami dito at sana makausap po namin kayo sa madaling panahon po, sa madaling oras. Ayun. Sir. Yan, sila po ba yung mga residente ron? Mga residente. So, yan guys, narinig natin yung mensahe ni Chairman. Ililibot ko lang kayo ng konti, guys, para makita nyo rin kung anong idea, kung ano yung mga pinag-uusapan natin at yung kung ano po yung i-demolish nila, no? Kasi 7 days po ang palugit na ibinibigay sa kanila, guys. So tara, medyo mahaba-haba itong video, guys. So ito na po yung second story na po ito, na po, Chairman, no? So ito, kung malinis lang po sana mas maganda kung nasimentohan, ano po, Chairman? Kaya hindi ako pumapayag ng mga ano lang, yung mga ano po to, repelling yung inumin na repelling water para may mainom yung mga tao dito. Okay. Ito guys, So kung i-demolish nga po ito guys, yung breaker po ang gagamitin nito, backhoe. Sigurado pong heavy equipment na po ang kakailanganin nito at hindi na po maso. Ayan. So dito, ito'y dito maliliit pa lang din po yung bahay dito, pero in the future meron pong nakaabang na gagawin pa. Oo. So pahaba-haba yung ating video, guys, ha. Yan. To, may ginagawa pa, Chairman, ha? Ano pa tayo? Itutuloy pa po ba ito? O Binabaklas na. Binabaklas na o para ma-recover. Binabaklas na po yun. Oo, sayang yung materyales. Kamahal-mahal ng materyales. Di ba na wala nang ano po dito, sir? Wala na. Oo, dahil dito, ito nga po yung napasimulan kahapon. Ano po? Itong area na to, guys. Ito na po yung nasimulan kahapon. At ito, second story na po ito. Ayan. Sino naglagay dito ng sa halaman? Si Chairman po itong ating kasama, guys. So ito na po yung kahapon na bakbakan kahapon dito. Hindi lang tayo nakasama, pero yun na nga, may nire-recover po ng ating mga kababayan yung ibang mga pwede pa nilang ma-recover. Ayun. So ilakad natin 'yun, Chairman, mga ilang metro po, area po itong ilang anong haba po nito? Yung nakalagay doon 700. 700. Okay. So ito po itatayo pa lang o ano? Ano ko sana sa mga tanong? Itatayo pa lang sana. Kasi kasi itong lugar, sir, naging daan na ito ng mga sabihin natin mga masamang Oo. So, yung mga pasaway. So, ito ginarden nyo na. Ito yung sinasabi nyo na DNR po ba nagtanim yan o kayo na? Yun po DNR yun po ang nang DNR. Kaya lang, sir,
wala naman po silang tinurn-over sa akin. Oo. Yung ano ang project nila dito. Okay. Kaya inahanapan ko po sila ng pasilid. Okay. Kung ano-ano naging muwa nila. So napakalaki pala, no? Kung tutuusin, kung mau-open pala ito na park or oo, maganda ito palang park, guys. Ayun, no? So ang labas po natin ay anong street na yan, sir? Moriones? So yan, Moriones na po yan, yung labas po natin na yan. So ito'y nadadaan-daanan ko lang, ito pala yon. At pagkakakita ko, napakaganda nga po ng parking na yon, guys. Nakita nyo, di ba? Yung itsura. Ang ganda. Ngayon, ito po, ang nagpagawa ay DNR na. Kayo pa po? Ako nagpapintura niya. Pero ito pong landscape na to, yung Kasi, bali, yung nagtatrabaho dito na taga DP, Oo. bali, ito, sagot nila kasi nasira ito eh. Oo, okay. Inano nila. Nung ginagawa nila yan, naapektuhan ito. Ni-repair. So, inayos nyo na lang. Saka ako na nagpaano niya ng mga halaman na yan. Kayo na nagtuloy na ayusin. So, ang ganda, guys, oh. Kahit na wala po yung DNR, Oo. ako mismo ano. So, yung gate na yun, sir, bubuksan lang sa mga residente. Ano po, sa may ano kasi minsan nasisira ito, may mga pumapasok na mga Yung mga batang binabak kasi, binabalik. Okay. Yung mga pasaway ng mga bata. Kaya ako na rin na nagpagawa niya ng rampa na yan. Okay.